So hi mga kadala-daling, welcome to my channel. Fresh ng girl dahil, uy! Mga kineso. Ang cooking show natin, and thank you so much for watching this video. Charit. Mga kadala-darling. So hi mga kadala-daling, welcome to my channel. For today's video, hindi tayo magluluto, story time lang tayo. At look, kaliligo ko lang, pero ang init talaga, grabe. Kahit nag-uulan-ulanan na, ang init-init pa rin. And again, nandito pa rin tayo sa Santa Mesa, Manila. Dito pa rin sa bahay ng ating Lola and Lola. So ayun na nga, I'm so sorry kasi hindi tayo nakapag-upload for like 3 days. Tapos yung isang upload ko pa, yung story time ko, may problema yung audio. And I'm so sorry about that. Ayaan nyo, gagawin natin ulit yung story time and about sa mga eksena natin, mga afantra. So ayun. So ayun na nga, ikikwento ko na lang yung mga kaganapan nung nasa Tagaytay kami with my family, mga kapatid ko sa father ko, yung lola at lolo ko, and then yung tita ko, yung mga pinsan ko. So nakapag-vlog tayo doon ng sinigang at pritong isda. Yun. So gusto ko talagang i-video mga kaganapan, pero ayoko naman kasi maging KG sa kasiyahan. Alam mo yun, kasi pag nag-video ako, hindi pwede mag-music, hindi, alam mo yun, parang tatahimik lahat. Kasi nga, alam mo yun, parang walang mga eksena, yung mga kinembular na background. At ayoko namang patayin yung kasiyahan nila, di ba? Syempre, kapag nasa mga ganun tayong kaganapan, gusto natin patugtog lang, yung party-party, relax, swimming, kila sa chururut. So ayun na nga. Ang na-vlog lang natin doon ay sinigang at isda. So I'm very happy to spend time with my sister and brother sa father ko. So as you can see, they're actually like my stepsister and my stepbrother. Kasi nga, sabi ko dati, bago maging mag-asawa si mama at si papa, meron ng anak si mama sa unang asawa. And then, ako yung anak ni mama at ni papa, mag-isa lang. So, solong anak ako dati ni papa. And then, nagkaroon, alam mo naman, pag mga pretty at pogi-pogian ng tatay ko. So, nagkaroon siya ng panibagong ka-live-in. And then, nagkaanak nga sila. So, yun yung dalawang kapatid ko na si Isha at si Kurt. Yan, medyo matagal din kami nakita. Actually, nakakasabay ko pang lumaki si Isha. Alam ko, parang mga 6 years old ako nung pinanganak siya. Dito sa Santa Mesa, Manila. Dito mismo sa bahay na to, kami nagkasama. Yung alam mo yun, dumadalaw siya dito. Dinadala siya ng lola niya dito, dun sa mother side niya. Tapos inaalagaan din siya ng lola at lolo ko, tapos si Papa din. And then si Kurt, medyo bata pa yun nung lumipat ako sa Cavite. And then si Kurt talaga is a copycat ng tatay ko. As in, yung kapatid kong lalaki na yun kay Papa is kamukhang kamukha niya talaga. Like, sobrang kamukha talaga. Like, sila, Xerox copy, legit. Yung pagsasalita, yung paggalaw niya, like, nakikita ko talaga si Papa sa kanya. Kaya tuwang-tuwa din sa kanya yung tita ko, which is yung kapatid nga ng Papa ko, yung lola at lolo ko. Kasi naaalala nila, di ba, something to remember, yung dun sa tao. Kasi nga, di ba, wala na si Papa, so namatay na nga si Papa. So yung mga galaw nga ni Kurt, yung mga pagsalita niya, alam mo yun, very father dear ko talaga. Sobrang Papa talaga yung ka-eksena niya dito. And then, so ayun na nga, so nagluto kasi ako ng isda. Medyo na-trauma ako sa isda ngayon. Why? Mga kajala-jaling ko. Natalsikan talaga ako ng todo. Yung tipong nagluluto ako, tilapia lang yun ha. So ang tagal-tagal ko nang nagluluto pero na-trauma talaga ako sa tilapia na yun. Kasi nagluluto ako ng tilapia for kinabukasan na yun parang breakfast. Iniinit ko pala nung umaga. Doy nag-shower talaga siyang ganun sa katong, sabi ko napatigil talaga sa magluluto at ayoko talaga muna magluto ng isda kasi natatakot talaga ako. As in, para siyang shower. Like, ang dami kong talsek. Ayan look. Ayan, 1, 2, 3. Malala talaga nakalobo talaga siya. And din pati yung mukha ko dito, meron din ako dito natakpan na lang ng lipstick sa mukha ko. Yan, meron dyan. Basta ang dami kong nilagyan dito din. Ayan. Itong dalawa na to, yan, natalsikan talaga ako ng isda. At natakot na, sabi ko, natakot talaga kaya tumakbo ko, nilagyan ko kagad siya ng, what do you call that? Toothpaste. Di ba malamig yun? So, para hindi siya lumobo. So, ayun, natakot ako magluto nun. Sabi ko, pahinga muna, Kira. Parang natakot ako magluto ng fish. Parang bet ko maggisa-gisahan na lang muna. So, yun nga, ang reason, kaya hindi rin ako masyadong nakapag nun.
Kasi nga medyo natakot nga ako sa isda. And also ayoko naman di ba papatay yung tugtog sa mga pamilya ko para lang makapag-video ako. Kaya alam ko naman na susuportahan nila ako, pero ayoko naman kunin yung maiksing oras na yun para makapag-bonding yung lahat. Alam mo yun, na ang dami ko talagang pwedeng i-video dyan, pero hindi ko tinake advantage yung mga ganong eksena. Kasi nga, di ba, na parang gusto ko mag-enjoy lang kami dito. Kasi nga medyo matagal din bago kami nagkita-kita ulit. Kasi huling nakita ko yung mga kapatid ko na yung kay Papa is like last 2019 nung namatay pa siya. So it's 5 years ago na. Magka 5 years na ngayong October 2020. Yeah, 2024. So magka 5 years nang patay si Papa sa October. So ayun, na parang gusto ko banding-banding lang, alam mo yun, sweet-sweetan lang. So ayun nga nangyari yung mga pinsan ko nga doon na medyo pinadugo talaga yung ilong ko, na kasi iba talaga yung accent nila, day. As in, nakakapagod talaga. Kasi nga more Jinglish ka lang doon, ching. So medyo tong video na to, sisingitan natin to ng tungkol nga dun sa naputol nating, alam mo yun, story time with Simon and yung isa pang nakarelasyon ko. Para nga naman, di ba? Dito na lang yung continuation na yon, para hindi na isang mahabang kwentuhan na video ulit. Sabi ko kanina na gagawa ako ng panibagong video, no. Dito na lang pala natin isabay. Kasi nga medyo andito na rin naman tayo at nagchichikahan lang din naman tayo. At ayun lang naman yung masyadong kaganapan dun sa Tagaytay na eksena namin. At sobrang saya talaga namin, legit. Sobrang saya. Actually, nag-boodle fight kami. At ako yung nag-asikaso ng boodle fight, pero hindi ko na rin nga na-videohan. Kasi nga, alam mo yun, na parang ayoko naman na bawat kilos namin ay may camera na eksena. Baka diba, maiilang yung mga pinsan ko tsaka yung mga kapatid ko. Though, napapanood na naman nila yung mga video na ina-upload ko sa YouTube. So, ayun na nga, ang saya talaga. Like, kakauwi lang namin nung Friday dito sa May Manila ulit. Tapos na yung stay namin doon. And then, bibisitahin namin ulit yung mga pinsan ko doon sa tita ko. Tomorrow and on Monday. Kasi pabalik na sila ng July 12 ulit. So, ayun na nga mga kadala-dali. Magsisimula tayo ng story time about dun sa naputol at maingay na video dun sa story time natin tungkol sa mga naka-eksena kong apam. So, simulan natin bago yung kay Simon. Dun kay Brian. So, si Brian kasi is yung Danish, yung taga-Denmark na naka-relasyon ko nung hiniwalayin ako ng past Australian ko. So, I remember parang December 7 kami naghiwalay na ni Grant, and then niligawan ako nito ni Brian, matagal na. Hindi ko lang siya talaga pinapansin kasi nga, magkasama kami ni Grant sa Pilipinas noon. Tapos sabi niya sa akin, nung siguro mga December 17 yun, sabi niya, I have something for you, I have a gift for you, I will send you a Christmas gift. Tapos nagpadala kagad siya ng ara, mga moms, pinadalang kagad ng pera ang darling nyo. I remember parang naman 7 or 9,000 ata yung pinadala niya sa akin noon. Hindi niya, syempre sinagot ko na kagad si Apple, naging kami na bago pa magpasko, di ba? Siya, ay die. Papalagpasin niyo pa ba yung mga ganong eksena na, syempre for the ayuda, yun mga mamshi. So ayun na nga, then, through time, mabufall ka rin naman talaga sa kanila kasi mararamdaman nyo na parang ang importante niya at ang special nyo sa kanya kasi nga ganon na hindi kanila pinapabayaan. And then after December, January, tinanong niya na ako kung magkano ang kailangan ko for the whole month, kung magkano yung everyday expenses ko para yun yung ibibigay niya sa akin. Siyempre, hindi naman ako nag-hesitate na sabihin kagad. Parang ang sabi ko ata doon is mga 400 ata pesos or 450 per day. Included na yung pagkain, tsaka yung pang suba-suba ko nun kasi nga alam niya nagsusuba ko at nagsusuba-suba din kasi siya nun. So ayun, parang ang total ata nun monthly is like mga 20 plus yun, mga 24, 25,000 ata pesos per month. Every month yun, pinapadala niya ako. Tapos ay malala yun talaga mga tea. Like simula nung naging kami, everyday kayo magka-video call, matutulog siya, matutulog ako, pag-gising magka-video call kami. Alam mo yun, kahit pumupunta siya ng store, naka-video ko lang yung phone. Talagang hihintayin ko lang siya bumalik kasi pinagdadrive siya ng kotse na pag may bibilin siyang mga kung anek-anek, nagdadrive siya ng kotse na. Tapos pagbalik niya, chikahan kami ulit. Pinapanood lang namin yung sarili namin. Alam mo, parang may CCTV lang kami na ganung eksena. Medyo may language barrier kami nun kasi Danish, so hindi naman English ang first language nila. So iba yung accent niya, ang hirap ng intindihan, tapos medyo mabilis siyang magsalita. Pero naiintindihan ko pa rin naman talaga, syempre. So, yun, nag-uusap lang kami everyday for 10 months yun, mga mamshi. December to October yun. Malalang legit, September to October yun.
Tapos ayun na, sinuportahan nga ako ni Bakla ng ganun at ayaw din niya ako magtrabaho kasi nga gusto niya lagi kami magka-video call that time. So pinapadala niya lang ako monthly noon kapag dumadating na yung sahod niya. Siguro like minsan 21 or 25 pa lang, may padala niya na sa akin na panggastos ko that time. And then after that, October, January, February, March, April, May, June, July, August, September. September ata kami nagkakilala ni Simon. Biglang nag-message sa akin si Simon nun. Tapos syempre hindi ko na masyadong ina-entertain si Simon kasi nga kami pa ni Brian nun. Pero medyo cold na si Brian nun kasi may naririnig na akong ka-video call siya. Parang, alam mo yun, pag morning kasi pagkagising niya, syempre magigising na din ako. Naglilinis siya, nagugas siya ng mga pinagkagamitan nila nung gabi. Parang nawawala siya sa camera, nandito siya sa may gilid. Tatlo kasi yung cellphone ni Bakla o dalawa. Tapos parang may how are you? I'll call you later. May nagano sabi ko, tapos boses Tuki. Sabi ko, sino kausap mo? Tapos talak talaga ako na, who are you talking channeling chururut kineme? Bakit you're talking with someone else when you're already in a channeling relationship kinem bular? Di warla ko no. Tapos sabi niya, no, ikaw lang, asawa ko channeling chururut kineme. Sabi ko, ay nararamdaman ko na talaga na parang may something wrong na. And then, September nga dumating alam ko Simon nanligaw sa akin, pero hindi ko siya masyadong pinapansin doon. More chat kami, more chat. Hanggang sa mag-October yun, biglang nawala na lang si Brian. Kasi nawarla talaga ako nang wala na nun. Kasi nahuli ko na naman siyang may kausap. At nung pinakita niya yung isang phone niya, meron talagang notification doon sa WhatsApp na parang may nag-message at sabi niya wala daw. Kasi ang ginagawa niya, dinidelete niya yung application ng WhatsApp and then pinapakita niya yung phone niya. Tapos ayaw niyang umaway. Tapos nawarla ko nun. Tapos biglang magka-video call kami nun. Sabi niya, I'm going to the store. Biglang namatay yung phone niya kasi nga, nalobat na, hindi niya na-charge. Tapos hindi na kami nakapag-usap nun, dead mo, syempre nalugmok ang lola mo nun. Walang work, halu. So, paano magsusurvive ang bayot? Tapos doon na nga dumating si Simon, more chat-chat na si Simon lang sa September. Then, October 10 ko sinagot si Simon. So, October 10, naging kami ni Simon. Tapos, usap kami from October 10 hanggang katapusan. So, November, nag-book na kagad siya ng flight ng pag-December para makapunta sa akin. Ang binook ng flight ng December is December 31st. Ang arrival niya is January 1. January 1 yung dating ni, niya. Hindi natuloy. Kasi nga Omicron pa that time. So, nasa airport na siya, sobrang lungkot niya nun. Basta more chat na kami nun. Pero, nag-apply na ako ng trabaho kasi November 4, na-hired na kagad ako. Nag-start na ako mag-work sa office na sa call center agent in RMS Collect. So, ayun nga, ang account ko dun is T-Mobile Postpaid Telco account. So, yun yung executive account dun sa iCore. So, yun yung pinaka-majira par na account. Pero highest paying job talaga yun. Like, legit. And then, after nun, nag-book si Simon, hindi siya nakapunta. At sobrang devastated talaga siya nun. Sobrang nalulungkot talaga siya na sabi niya na, I'm just gonna stay here at the airport, I'm gonna sleep here, and then I'm gonna try to book another flight going to Singapore. Kasi Singapore lang yung naka-green light sa Philippines sa makapasok. So, naka-yellow pa ata ang United Kingdom, England dun eh. So, sabi ko sa kanya, go home, it's not safe to sleep there. Don't worry kasi magkakaroon ng botohan sa May. So, surely next year, na mag-o-open ng border ng Philippines sa lahat ng bansa. Kasi there's a lot of Filipino working in another country. At minsan umuwi yan para bumoto. Alam mo yun, yung mga ganong eksena. At magsa-summer na din kasi. At hindi nga nagkamali si Ma'am Shing, no? Pagtungtong ng January, nag-open ng border at si Bakla nakabook agad ng flight ng February 16. Sabi ko, ay kabog. Meron na kagad siyang flight. January. So, nung una sabi ko, truly kaya talaga to, na kinemorar siya ng turo. At sinadya na sa akin yung itinerary niya. Tapos, andun na kung ilan lang yung stay niya. Parang ang usapan namin is 3 weeks lang kami mag-i-stay. Magsasama sa Philippines. Tapos, syempre, medyo kinakabahan ako, work ka. Buti na lang, work from home ako nun. So, sa bahay lang ako nag-work. So, hindi masyadong mahirap. Hindi ako mag-on-site. So, pag umuwi siya, magkasama pa rin kami sa bahay. So habang nag-work ako doon, after work banding, gano'n na nga. So dumating na yung araw na susunduin ko siya. Ang kasama ko magsundo nun ay yung ate ko. Yung ate ko sa mother side ko, sinundo namin si Simon. At alam po nakita niyo yung mga video na ipinakita ko rin yun sa live ko sa YouTube eh. So ayun na, more video lang kami ng Simon. Again, umuwi na, more video, syempre. So umuwi na nga, nasa bahay na kami. Tapos syempre, ang lola niya itinaas ang bendera ng Pilipinas. Unang araw, Bakla 3 beses kagad. 3 kagad kami ng unang gabi mga girl. Sobrang talaga ni Bakla, sobrang ganda ko daw kasi
na ang ganda-ganda daw talaga ng kulay ko, ang lambot daw ng balat ko, very feminine daw talaga yung itsura natin ng mga panahon na yun. So throwback na lang yun kasi ngayon hard na yung pes natin. Look, oh, mukha na tayong otoko ulit, ganda-gandahan na lang at kapit na lang tayo sa mga nilter. Hindi na tayo mukhang bilat, di ba? So ayun na, first night namin, ay day, tatlo talaga kagad. Nakakaloka talaga at hindi rin naman ako naghinayang. Ha? Isinuko ko kagad talagang pearls ng silanganan at ibinandera ko talaga ang watawat ng Pilipinas na sobrang taas. So ayun na nga, so work from home ako nun. So, pero that time nung dumating siya is day off ko kasi Saturday, Sunday that time. So dumating siya ng Saturday ata nun. And then Sunday, so wala pa akong work nun, di Kembular, ampa-ampa pa kami. And then nung Monday kasi morning ang ano ko ng schedule ko, so medyo hindi masyadong hassle. 5 a.m. to 2 ako nun, alam ko eh. 5 a.m. to 2 nga ba? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ay, 1. 5 to 1 pala. 5 to 1. Ang work ako no. Ay, hindi. 2. Ito nga. 2. 5 to 2 kasi 1 hour lunch break. So, ayun na nga. So, 5 to 2 ang work ako noon. And then, ang ginagawa, alam mo, ang bongga-bongga ni Simon. Kasi, simula talaga na nag-work work from home ako ng 5 a.m. yung schedule ko. Siya tagagising sa akin. Ginigising niya ako, pero bago niya ako gisingin ng 5, may coffee na ako, may bumili kami kasi ng donut. Yun yung almusal ko lagi. So, sobrang mahal na mahal ko nga si Simon. Iba, tinaas ni Simon yung standard ko talaga when it comes to relationship. So, ayun na, work ka lang ako nun. After work ako nun, maampa kagad kami, magbumol kami, magmamahalan, magka-quality time kami every night. So, nag-movie time kami. Sobrang mahal na mahal ko Simon. Sobrang dami talagang nangyari sa amin ni Simon. Talagang sinubok din kami. Kaya nang hinayang ako talaga kung bakit, nag-end din yung relationship namin. Medyo nakakalungkot kasi si Simon yung pinakamahal. Actually, pinakamahal ko talaga. And until now, mahal ko pa rin siya. I will still love him from afar. Huh? Ang daming eksena, ang daming chika. So, ayun na nga eksena, chururot na mahal ko pa rin siya until now. And then, ano ba mga eksena namin? So, nag-mall kami, nag-marinduki kami. And then, hindi siya nagkamaling iparamdam sa akin na yung pagmamahal niya sa akin. At hindi naman ako nagkulang na iparamdam sa kanya yung pagmamahal ko sa kanya. At ilang beses niya rin pinatunayan yung pagmamahal niya sa akin. Kasi I remember na may lumalagi niya sa kanya sa Cyberzone. Di ba na-chika ko na nga sa inyo yun. So, ang ginawa niya talaga, binuksan niya yung phone niya. Kasi ako yung wallpaper niya dun, Loko, may wallpaper yung gantong pest. Charis. So, kay wallpaper, talagang pinakita niya talaga doon na sinabi din niya na may asawa na siya at pinakita din niya yung picture ko. Hanggang sa tinawag niya ako. Tapos, ayun na, this is my asawa ko. Tapos, nag-ilang ako sa bilat. Medyo stress ako nung kasi nakipag-away ako sa Globe. Tapos, umalis na rin kami. Tapos, kinuwento niya sa akin na imbis daw na parang bentahan siya, kinikwentuhan siya ng buhay na a single mom of 2 kids, yung mga ganong kineso. Kembular na parang hindi na daw about business. Sabi ko, dead malang yun. Sabi ko sa kanya ganon. Na hindi yan yung magiging person na may experience mo yan. Sabi niya, sabi naman sa akin na wala akong rason at wala akong dahilan para gawin yun. And hindi kita iiwan, hindi kita ipagpapalit yung mga chikinas sa akin. And then ito na nga, to make the story short, ang pinagka talagang dahilan, I think, yung reason kung bakit kami nag-end up. Kasi nung birthday ko dito, pinag-celebrate na ako na 3 times. 3 times niya talagang sinelebrate ng birthday ko. Kasi nga, ang queen, twice nag-celebrate ng birthday at ginawa niyang 3 yung akin. Kasi ako daw ang queen of queens. Sabi niya talagang ganon. So, ayun na. August 26 ang birthday niya. August 24 pa lang, kinakanta ko na siya ng happy birthday. And then, nung August 25, kinakanta ko ulit siya ng happy birthday. Tapos, August 26, So, medyo alam ko na may pagkakamali din ako na kasi pwedeng mag-send na lang ako dapat kagad ng birthday message bago ako matulog nung August 26 ng umaga para pagising niya ng hapon sa atin. 25 pa lang sa kanila ng August 26 ng umaga sa atin. Para pagkagising niya ng kinabukasan ng hapon natin is nabasa na yung birthday. Pero sobrang pagod talaga ako that time. Hindi ko alam na talagang pagka-uwi ko, alam ko, hindi ko na maalala, parang nagyosi lang ako, natulog na ako kasi nga sobrang stress ko that day. And then, ay nagising ako medyo late na. So, ligo, prepare na si bakla kasi may pasok na. Tapos on the way na ako to work, na nagbe-message ako ng happy, nag-good morning na kami. Siyempre, nag-good morning muna ako, nag-good morning siya. Tapos, how are you? Siya nag-jurot. Tapos after na, nagtatype na ako ng long message birthday ko sa kanya. Talagang may picture pa namin. Tapos nag-happy birthday nga ako siya. Kaya may sobrang haba. And then, nag-send siya sa akin ng message na, you forgot my birthday. Which is, hindi naman. Kasi nga,
kinakantahan ko na siya ng happy birthday 24 and 25. And then nagtatype na nga ako ng birthday. So hindi ko kagad pinasin yung type kasi alam mo, i-delete ko kagad yung message ko. Reply siya, tapos yun na. So, nung pagkasa niya sa akin, I forgot my birthday, siguro mga 4-5 minutes, sinend ko yung birthday message ko, dinisregard niya na yun. So, ayun, nagagasa, no, you forgot my birthday, channel Chururut. You should have been the first person to greet me happy birthday and not my friends. Because you're my asawa ko and you're my fiancé, channel Chururut. Na parang wait lang, sabi ko, I never forget your birthday kasi binabati na kita ng 24 and 25. And I'm already messaging you this, I'm already typing this long message na kasi to make you feel that you're special. Hindi lang yung happy birthday lang yung greet ko. So argument na yun kasi alam ko 10 PM ang ano ko nun 10 PM ang shift ko nun 10 to 7. Yeah, 10 to 7 ang shift ko nun. Hindi ako nakapasok sa trabaho nun. Kasi nung papasok ako, ang nangyari kasi nun is, hindi ako maka-focus kaya sabi ko, TL log out lang muna ako. Kinuha ko yung phone ko kasi bawal ang pasok ng phone. Nag-aaway, tapos bumaba ako, yosi-yosi, syempre, stress ang lola nyo. Nag-aaway kami sa chat hanggang kinaumaga, hanggang sa hindi na ako talagang umakyat sa taas mo. Tapos hanggang sa umuwi na ako na, okay, I'm so sorry na lang. Alam mo yung nagpakumbaba na ako na, I'm so sorry. Kasi, late yung message ko na tama ka na dapat ako yung unang alam yun, I swallow my pride para matapos lang yung argument talaga na I'm so sorry kasi nga na dapat ako nga yung unang nag-message kasi sa mga kaibigan mo and then medyo late nga yung birthday greetings ko para sa'yo and then kasi patulog na ako nun, pauwi na ako sabay nun, sobrang drained na ako sa pag-aaway namin na why can't you just admit it from the first place na you forgot my birthday. Nasabi ko sa kanya, hindi ko nga nakalimutan but then again, I'm so sorry, I apologize. Then natulog na ako. Pagising ko ng 12, wala na yung WhatsApp account, nag-deactivate siya. And then sabi ko, okay. Naloka na ako nun. Nag-deactivate siya ng WhatsApp nun. Sabi ko, okay, I'll give it like a week. 1 week wala pa rin. Nag 1 month, nag 3 months through na ako, wala pa rin. But I'm still trying to reach out through email pa rin, hindi siya nag-reply. And then after a long time, 6 months na ata, that's when I realized na, ay wala na. Ang tagal diba, 6 months ko na realize na wala na. Simula nung hindi kami nag-usap, isang buong taon yon, I remember, or more than a year, umiiyak ako gabi-gabi. Walang gabi na malungkot ako kasi nga, lalo na pag mag-isa ako, iyak lang talaga ako ng iyak. Kasi nga siya yung pinakamahal ko nun. Iba talaga si Simon. Hindi ko alam kung paano i-explain sa inyo kung paano talaga ako tinrato ni Simon na sobrang maayos. Na hindi ko talaga siya kayang kalimutan. I am not in love the idea of Simon. I am in love of Simon. Kung bakit ko pa rin siya naaalala, bakit ako nai-stress, bakit ako na-anxiety, nagkaroon ako ng depression that time kasi nagsasabay yung personal life sa love life ko. So ayun na nga. Medyo mahirap when you really fall in love too deep. Na talagang binigay mo lahat para sa kanya. Sobrang hirap talaga. And then, it suddenly, na parang nag-end na lang na talaga ng hindi ka ready at hindi mo alam yung reason kung bakit bigla na lang nagkagano na sabi niyo mahal niyo yung isa't isa. And then, well, that's when I realized it is what it is. Life must go on. Na no matter how you love a person, no matter kung paano mo ipakita sa kanya pagmamahal niyo na if you're not meant to be, you're not meant to be. And always, and God always have a better plan for you and a better man coming to your life. So yun lang, be positive mga dala-daling. So ayun ang mga kaganapan nga namin sa Tagaytay at ang continuation ng story time natin about sa mga love life nating mga fam. Maraming masalamat mga darla-darlings ko and thank you sa pagnonood ng video na to. And I'm so sorry and I'll make sure soon makakapag-video na tayo ng cooking show, okay? And thank you so much sa pag-support sa akin all the time and sa lahat ng mga bayuts. I love you all mga dala-dalings. I love you.